Apollo, o bakit? May papagawa ba si boss? May kailangan ka raw harapin na misyon. Kaso, parang delikado. Delikado? Bakit naman daw magiging delikado? May magiging kaagaw ka raw sa misyon. At yun ay ang kalabang agency. Babae o lalaki? Babae, pre. Madali lang naman pabagsakin yun. Pero ang magiging kalaban mo raw, never pang naging palpak sa misyon niya. Madali lang yun. Babae naman yun eh. Basta pre mag-iingat ka ah. Baka ikaw ang patay nun. Dahil yung babae yun mismo ang pumatay sa sarili niyang katrabaho. Ibig sabihin wala siyang sinasanto. Ang angas naman yan. Masyadong maangas ah. Kailangan ko nang bawasan ang pagiging maangas niya. Sa labang to ako dapat ang panalo. Siya, si Apollo Alcazara. Ang secret agent ng grupong Pure Diamonds Agency. At ang kausap naman niya ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Joey. Matagal nang nagtatrabaho si Apollo sa ahensyang ito. At halos lahat ng nahawakan niyang misyon, nagtagumpay. Saan pala ang current location ng target? Tanong ni Apollo habang inaayos ang mga gamit sa gagawin niyang misyon. Tinignan ni Joey ang hawak-hawak na laptop. Sa ngayon, nasa South Lion Hotel sila namamalagi. Sagot ni Joey habang tinatrack ang iba pang lokasyon na maaaring puntahan ng target nila. Tumangutango si Apollo. This is noted pare. Basta update mo ako palagi sa bagong information kapag minakuha ka. Okay? Sige. Siya nga pala, kailan mo isasagawa ang mission mo? Teka lang naman. Hindi ko pa nga alam kung sino ang target eh. Ano bang pangalan nun? Ayon kay boss, yung magiging target mo raw yung CEO ng kumpanyang Centelegro. May celebration silang gaganapin mamayang 9 PM at imbitado si boss. Pero imbes na siya ang pumunta, ikaw na lang daw. Tamang-tama yan. Makakapasok ako sa mismong event at magagawa ko ang pinaplano ko sa target. Basta mag-iingat ka. Matinik ang kalaban mo. Yung kaagaw mo sa misyon. Hindi siya pangkaraniwang babae lang. Babae lang yun, Joey. Lalaki ako. Wala pa ring panama ang isang babae sa kagaya nating mga lalaki. Huwag ka magpakampante, Apollo. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Good luck na lang sa misyon na gagawin mo ah. Basta ang tandaan mo, yung misyon kailangan mong tapusin. Huwag kang magpo-focus sa babaeng yan. Dahil kung hindi tayo magtagumpay, lago tayo kay boss. No ka ba, Joey? Wala ka bang tiwala sa akin? Kahit pabagsakin ko pa yung babaeng sinasabi niyo eh, kayang-kaya ko yan. Uulitin ko ulit, Apollo. Matindi ang kaagaw mo sa misyon. Malalago tayo kay boss. Alam ko na yung Joey, wag nang paulit-ulit. Wag mo na akong paalalahanan pa. Kayang-kaya ko na to. Don't tell me papatayin mo siya. I will. At wala akong choice. Alangan namang hayaan ko siya na siya magtagumpay sa misyong gagawin namin. Hindi ako papayag, Joey. Kailangan may mamaalam sa aming dalawa. At siya magpapatuloy ng misyon na yon. Siguraduhin mo lang, Apollo. Dahil kung maging palpa ka sa plano mo, madadamay ako sa maling desisyon mo. Huwag kang mag-alala, Joey. Magiging successful to. Ayoko mawala ng trabaho nang dahil sa'yo. Can you just trust me? Kulang ka sa pagtitiwala sa akin eh. Kung dati hindi ako nangangamba, ngayon ibang nararamdaman ko eh. Malakas yung babae sa kabilang ahensya. Balita ko nga, walang ibang kasama ang babae sa tauhan nila. Yung babae lang ang gumagawa ng lahat. Masyado na siya nagiging kampante kung ganon. Na palagi siyang nananalo, ibahin niya ako. Ngayon, ako nang tatapos sa kanyang sunod-sunod na tagumpay. Taas noong saad ni Apollo sabay ngisi. Napabuntong hininga na lamang si Joey. Dahil sa taglay na kayabangan ng kasama niya, hindi niya maiwasang mapaisip na baka si Apollo pa ang mamatay sa pagitan nila ng babaeng yun. Kung magkakaharap ang dalawa sa misyon. Kung si Joey at Apollo ay abala na sa paghahanda para sa nalalapit nilang misyon, narito naman ang babaeng kasing talas ng kutsilyo ang paningin at kasing lakas ng hayop ang pandama. Siya, si Giselle Ismael, ang tinaguri ang anak ng mangingitil dahil sa taglay niyang kagalingan sa pag-aasinta ng mga target niya. Siya ang kinatatakutan ng lahat. Isang bala pa lang kasi, headshot na agad. Ngayon,
Nasa payapa at tahimik siyang baryo ng Santa Palestina. Maayos ang buhay niya rito, kasama ang kanyang tiyuhin, na kapatid ng kanyang inang na mayapa na. Giselle! Tawag sa kanya ng kaibigan niyang lalaki sa baryong yon. Patakbo itong lumapit kay Giselle, na kasalukuyang gumagawa ng makina ng sasakyan. Ito si Alvin. Nilingon niyon ni Giselle. O bakit? May tanong lang ako. Ano yun? Hindi ka na bababalik sa dating gawin mo? Ang alin? Pagpatay ng tao? Bakit? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung gusto mo bumalik sa dating takbo ng buhay mo. Kung babalik man ako, hindi ko masasabi kung kailan. Tsaka tahimik na yung buhay ko dito. Nung gawain ko pa yon, nga't malaki yung kinikita ko pero buhay ko naman yung kapalit nun. Kaya mahirap mamuhay sa ganon. At isa yun sa mga dahilan kaya ako umuwi dito. Sagot ni Giselle, saka binalik ang atensyon sa pag-aayos ng makina ng sasakyan. Muling nagtanong si Alvin, may bala ka pang bumalik, if ever lang naman. At parang gustong-gusto mong malaman. Kunot noong tanong ni Giselle. Curious ka masyado sa buhay ko. Ganun pa yung trabaho ko, no? Bakit? Gusto mo bang itry? Di ah. Buong buhay ko, hindi ko pinangarap na maging mamamatay tao ng dahil lang sa pera. Can you please lower your voice? Ang ingay mo eh. Mamaya marinig ka ng kung sino dyan. Baka kumalat sa buong baryo natin. Baka katakutan nila ako. Kahit na ginagawa ko lang naman yan para sa pera. Ikaw talaga minsan kulang ka sa pag-iisip. Kaltukan kita dyan eh. Oh, edi sorry na. Galit ka na naman sa akin. Napalakas lang talaga yung boses ko kasi nakakabigla naman yung sinasabi mo. Never ko namang naisip na gumano ng tao. Kahit na mukha akong kriminal, no? Napapailing na lang si Giselle na natatawa dahil sa tinura ng kaibigan niya. Ewan ko sa'yo, Alvin. Tulungan mo na nga lang si Tito doon sa loob. Inaayos niya yata yung tubo sa lababo eh. May malaking butas daw. Yun yung sinasabi sa akin kanina. Hindi ko naman siya matulungan kasi nga may inaasikaso pa ako. Kaya ikaw na muna ang uutusan ko. Total, mukhang wala ka naman yatang ginagawa. Napakamot na lang ng kanyang ulo si Alvin. Pumunta lang naman ako para magtanong, nautusan pa ako. Pambihira naman oh. Reklamo niya at padabog na pumunta sa bahay ng tiyuhin ni Giselle. Napatawan na lang si Giselle nang makita ang inakto ng kanyang kaibigan. Muli siyang napailing. Ibang klase talaga kapag isip bata ang kaibigan. Buti na lang, hindi ako natulad sa kanya. Bulong niya. Saka ibinaling ulit ang atensyon sa ginagawa niyang makina. Makalipas ang ilang oras, naayos na rin ang makinang matagal niya nang inaayos. Kasabay nito, ang pagtawag sa kanya ng kanyang Tito George. Giselle, halika na, kakain na tayo ng pananghalian, mamaya na yan. Sigaw nito kay Giselle. Nilingon nito ng babae sabay tugon ng, Opo, Tito, susunod na po ako. Ililigpit ko lang itong mga ginamit ko. Tumangu-tungo na lang si George at muli na itong pumasok sa loob ng bahay. Ito namang si Giselle, nagligpit na ng gamit sa pag-aayos ng makina. Nang matapos yon, pumasok na rin siya sa loob ng bahay ng kanyang Tito George para makakain na ng tanghalian. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang kaibigan niya na si Alvin na nag-aayos ng tubo sa ilalim ng lababo. Napansin siya nito kaya biniro siya nito. Babe, may punas naman yung pawis sa likod ko. Dali na. Inirapan lang siya ni Giselle. Saka ibinigay ang basahan. Ayan na. Babe, ang putik. Pinagsasabi mo. Baka gusto mong barilin ko yung ngalang-ngalang mo. Lo, Tito, si Giselle babarilin niya daw ako. Pagsusumbong ni Alvin at umaktong takot na takot. Narinig naman ito ni George. Para kayong mga bata sa inaasal dyan eh. Magsitigil nga kayo. Giselle, kumain na tayo. Ikaw rin, Alvin. Ihinto mo muna yan. Mamaya na natin yan itutuloy. Anito sabay upo sa harap ng hapagkainan na may mga nakahanda ng pagkain na inihanda ng dalawa nilang kasambahay. Sabay-sabay silang kumain kasalo ang mga kasambahay na kasama. Dahil likas na mabait ang tito ni Giselle sa lahat, hindi siya nagiging mahigpit sa mga kasambahay. Wala rin kasi siyang asawa, kaya tanging mga kasambahay at si Giselle ang kasama niya. Ilang minuto pa ang lumipas na tapos din silang kumain. Tumayo na si Giselle para magpahangin sa labas ng bahay. Pagkalabas niya siya naman ang tunog ng telepono.
Kaya agad niya itong dinukot sa bulsa ng kanyang suot na pantalon. Tumatawag ang kanang kamay ng dati niyang amo sa isang agency kung saan siya dati nagtatrabaho. O bakit? Bungad na tanong ni Giselle sa tawag. Sumagot ang nasa kabilang linya. Hindi ka na bababalik dito, Giselle? Sayang naman to. Milyon din na offer sa'yo ni Boss Raul. Kung ang ulo ng sinasabi niyang target ay mapuruhan mo. Ano, babalik ka na ba? Napabuntong hininga na lamang si Giselle. Ayoko nang pagdiskitahan ng buhay ko, Trevor. Masaya na ako sa kung anong buhay ang meron ako ngayon. Ayoko nang magulo yon nang dahil lang sa lintik na trabahong yan. Sige, pero pag-isipan mo mabuti. Ang unang offer sa'yo ni boss, 100,000 pesos. Maximum, 1 million. Malaking panghihinayang to kapag pinalampas mo pa. Hindi, ayoko na. Sure na yan? Pwede naming dagdagan, 1.5. Tigas naman ang ulo mo eh. Sabi kong hindi. Sige, 3 milyon. Sagot na namin ang kaligtasan mo. Ano deal? Tumaas yata ang value ko sa inyo ngayon. Bakit? Anong dahilan? May kaagaw ka sa misyong to. At kailangan na kailangan ka namin. Ano? Kailangan nyo? Kayang-kaya nyo na yan. Sus, hindi nyo kailangan ng tulong ko. Tsaka masaya na ako sa buhay na meron ako dito sa baryo namin. Kaya hindi na ako babalik sa pagiging secret agent ko sa agency nyo. Kapag hindi ka raw nagpakita kay Boss Raul, siya maghahanap sa mismo lokasyon mo at ipapapatay ka niya. Huwag siyang magbiro, Trevor. Hindi yun biro, Giselle. Kapag sinabi niya ginagawa niya talaga, hindi ka ba natatakot sa mga tauhan niya? Ha? Ako? Matatakot? Matatakot sa mga tauhan niyang hindi madali? Na isang tansan sa malapitan? Never ako matatakot sa banta ni Raul. At kahit magsama pa siya ng tauhan niya, mauubos ko lang lahat ng yon. At saka pakialam ko ba, kung may bagong secret agent na gusto makaskor din, edi hayaan niyo sila. Hindi pwedeng sila mauna makapatay sa target natin, Giselle. Just think about it carefully. Masyadong malakas ang kaagaw mo sa misyon at mabigat din silang kalaban at magagaling. May mas gagaling pa ba sa akin, Trevor? Meron pa ba? Isang bala lang naman ang nasasayang sa bawat ulo ah. Kapag napuruhan nila ng isang gabi na hindi sila napapatay ng mga gwardya ng targets nila, maniniwala na ako na may mas magagaling pa sa akin. Pero kung ginagawa nila ang trabaho nila ng ilang araw at ilang gabi, edi wala makakahigit sa kakayahan ko, Trevor. Alam mo dapat yan. So is it your final decision? Leaving us behind? Baka nakakalimutan yung pinaalis ako matapos kong mapatay ang taong pinaplastic lang si Raul. Tapos ngayong nalaman niyang totoo gusto kong pabalikin. Sobrang desperado niyo na sa lagay na yan? Ano, para lang magmukha kayong maangas kasi magaling ang tauhan niyo? Kayo nga lang ang mas magbe-benefit eh. Nasasabi niyo lang na madali kasi hindi kayo ang hahawak ng armas para sa misyon na gusto niyong ipagawa sa akin. Giselle, hindi naman ganun yun eh. Ganun yun. Sige, kung di ganun yun, ipaliwanag mo nga na mas safe ako kumpara sa inyo. Lumayo na nga kayo sa akin. Ginugulo niyo lang yung tahimik kong buhay. Bumaba na pala ang standards mo sa sarili mo, Giselle. Nasa tuktok ka na, bigla ka nalang magda-downgrade. Ang lala ng pagbagsak mo niyan. Alam ko ugali ni boss, kapag di ka pumayag, mapapahama kayo dyan sa baryo niyo. At nang dahil sa'yo, mapapahama ka mga taong inosente. Gusto mo ba yon? Wala kayong karapatan para galawin ang mga mahal ko sa buhay, Trevor. Sinasabi ko sa'yo, magkakamatayan muna tayo bago mo magalaw ang pamilya ko. E di, gawin mo kung anong tama. Kung ako sa'yo, pag-isipan mo mabuti ang lahat ng sinabi ko, Giselle. Sige na, may pinapagawa pa sa akin si boss. Mamayang gabi tatawagan ulit kita. Dapat may sagot ka na. Dahil kailangan nating magbadali sa misyong ito. Hindi makakabawi ang agency ni boss kung iba ang mauna makakapatay sa target. Maliwanag? Oo na, sige na, pag-iisipan ko. Basta siguraduhin mo lang at ipangako mo sa akin na walang mangyayaring hindi maganda sa pamilya ko. Nagkakaintindihan ba tayo, Trevor? Okay, wala nang gagalaw sa kanila. Basta wag mo lang bibiguin si boss. Dahil malalagot kayong lahat kung magkataon na galitin mo siya, Giselle. Wala akong paki sa kanya. Ang pakialam ko lang, pera at kaligtasan ng mahal ko sa buhay.
Napakalambot talaga ng puso mo sa kanila. Kasing lambot din ba yan ng manahimik ka? Kung ayaw mong paulanan ko ng balay ang lalamunan mo. Napakabastos mo. Hindi ka na nagbago. Tatanda ka ng ganyan. Sige na. Aalis pa ako dito sa opisina ni boss at magliliwaliw. Sa bar na naman kayo didiretso. Baka bigla kayo makita ng mga kalaban. Baka mawala na lang kayo bigla sa mundo. Pinagdarasal mo eh. Kaya paano hindi magkakatotoo? Hindi ko nakasalanan kung mauuna pa kayo sa akin sa impyerno. Ang mahalaga buhay pa rin ako kahit na sinusunog na kayo sa ilalim ng lupa. Magsasalita pa sana si Giselle nang hindi niya na naituloy ang sinabi nang bigla na lang siyang patayin ng tawag ni Trevor. Wisit talaga yung pag-uugali ng isang yun. Napakabastos. Singhal ni Giselle sa sarili. Pagkabalik niya ng kanyang cellphone sa bulsa, siya namang paglabas ni Alvin sa bahay ng Tito George niya. Oh, ba't ka nandyan? Bungad na tanong nito. Umiling lang si Giselle. Wala, nagpapahangin lang ako dito. Bakit ikaw ba? Tapos ka na ba sa pinapagawa namin sa iyong tubo sa lababo? Tumango-tango si Alvin. Oo naman, ako pa. Manang-mana yata to kay Popsi George. Buo ang confidence sa sagot niya kay Giselle, sabay pasilip nito ng kanyang biceps. Nang dahil sa inasta ni Alvin, nakaramdam ng inis ang babae. Tigil-tigilan mo nga yung pagiging mayabang mo, Alvin. Naaasiwa ako kapag gumaganyan ka. Alam mo ba yon? Hindi. Wala akong kaalam-alam dyan. Ikaw lang nakakapansin niya sa akin eh. Ani Alvin habang nakangiti ng nakakaloko. Bakit hindi mo aminin? Tsaka wag mo ako matawag-tawag sa mga endearments na gano'n. Ang corny mo. Nakakadiri. Ilagay mo na sa hukote mo na hindi mo ako pwedeng tawagin ganyan. Naalibadbaran ako sa'yo, Alvin. Biro lang, babe. Hindi ka na mabiro. Alvin, gusto mo pa ba magkaroon ng matinong labi? Kung gusto mo tumahimik ka dyan. Kaya nga ako umuwi dito. Para matanggal ang stress ko sa dati kong trabaho. Pero mas malala pa pala ang stress na aabutin ko. Dahil lang sa pagka-bad trip ko sa'yo. Lubayan mo nga ako? Ayoko nga lubayan ka. Kasi kapag nilubayan kita, kawawa naman ako. Baka mamiss kita. Oh, teka lang, ibaba mo yung baril mo. Nagbibiro lang naman ako, Giselle. Kalma lang tayo, okay? Kalma lang, walang ganyanan. Parang wala tayong pinagsamahan ah. Oh, ano ka ngayon? Baril lang to. Parang kagat lang ng langgam to. Kayang-kaya mo to. Halika, lumapit ka sa akin. Try ko sa'yo iputok. Halika. Ayoko, Giselle ah. Uy, ibaba mo yan sabi. Giselle, ano ba? Dito si Giselle, babarilin niya ako. Isa, Giselle ah, wag na wag mo yung kakalabitin. Maawa ko naman, huy. Kalma. Parang ano naman to eh. Ano? Tahot ka naman pala eh. Para kang babae, ang hina-hina mo. Diyan ka na nga. Nilayasan na lang ni Giselle si Alvin at nagtungo na lang siya sa loob ng kanyang sasakyan. Nang makasakay na siya doon, napasandal na lamang siya sa upuan ng kanyang sasakyan habang nag-iisip-isip kung ano ba ang dapat niyang gagawin. Ipapahama ko na naman ba ang sarili ko para lang sa pera? Pero kung sa bagay, para din to sa safety ng mga mahal ko sa buhay. Sigurado akong hindi nila titigilan ang pamilya ko. Puwisit na Raul na yun. Talagang kapag di niya nakuha ang gusto niya, gagawa siya ng paraan para masira ako. Bahala na nga. Kapag natapos sa itong misyon na to, hinding-hindi na ako magpapakita pa doon. Siguraduhin kong hinding-hindi na nila ako mahahanap pa. Habang abala sa pagdedesisyon si Giselle, ito namang si Apollo ay abala sa mga bagay na kinaugalian na niyang gawin. At iyon ay ang makipag-inuman sa mga lasinggero na nadadaanan niya sa kalsada tuwing siya'y bumibili ng alak din na iniinom nila ni Joey. O pare, shot ka muna. Aya ng isang lasinggero kay Apollo. Ito namang si Apollo, plano sanang tumanggi pero uminom din na isang baso. Pero pagkatapos noon, nang muli siyang alukin, tumanggi na siya. Sa inyo na yan. Tignan niyo yung mga sarili niyo, mukha na kayong artista. Ang pupogi niyo na. Kayang-kaya niyo ubusin yan. Kahit di niyo ako isali sa inuman niyo. Aniya sa mga lasing, sa kapilit ng umiti. At nagpalakpakan ng mga lasing na siyang palihim na ikinatawa ni Apollo. Pati ang tindera ay nadamay na.
At natawa na lang din ito nang dahil sa mga sinabi ni Apollo. Nang makabili na siya ng alak, napapailing na lamang siya dahil sa mga sinabi niya sa mga lasing. Kapag hindi niya kasi ginawa yon, pipilitin lang siya ng pipilitin ng mga ito. At kapag binaran naman niya, baka batuhin siya ng bote. Kaya nakapagsabayan na lang siya at nakisama sa mga ito. Nang makarating si Apollo sa tirahan ni Joey, ikinwento niya ang nangyari. Tawang-tawa naman ang kaibigan niya dahil sa kanyang kwento. Grabing mindset yan, palong-palo. Ani Joey habang natatawang napapailing. Kasi kapag hindi ko uutuin yung mga yon, paniguradong hindi ako paalisin ng mga yon. Kaya para makatakas sa pag-aaya nila, inuto ko na lang. Para naman magmukha akong good vibes sa kanila. Napailing-iling si Joey sa sinabi niya. Hay nako, uminom na nga lang tayo. Ang tindi pala kapag ikaw inaaya sa inuman. Tindi ng pagtanggi mo Manguuto ka pa. Tara na nga. Pero konti lang inumin ko niyan Ayoko malasing. Bakit naman? Gago ka ba? May mission tayo mamaya, baka nakakalimutan mo. Oo nga no. Di wag na tayo uminom. Baka maduling pa ako niyan. Habang sinasabihan kita ng lokasyon. At ikaw din, baka mahilo ka. Imbes na mabaril mo, iba yung matamaan mo. Hayaan mo na yung kaagaw ko na yan. Siguradong hindi pa agad gagalaw yan. Hindi ka naman sure kung di pa handa yun. Baka nga nandun na yun sa lokasyon Inaabangan na lang ang paglabas ng target. Joey, nakalimot ka na ba? Bukas pa ng gabi yung event. Ha? Akala ko ngayong gabi. Kakatext lang sa akin ni boss kanina Ba't ka ba kinakabahan, Joey? Ang lapit-lapit ng lang location. Kahit lakarin natin o takbuhin, okay lang. Hindi naman ako kinakabahan. Matapang to, no? Hindi ako kinakabahan. At nagkwentuhan pa ang dalawa, nagkatawanan pa. Lumipas ang gabing yon, nalasing silang dalawa. Hanggang sa nakatulog na sila sa kanilang kinauupuan. Inabot na rin sila ng umaga, nang dahil sa tunog ng cellphone ni Apollo, saka lang sila nagising. Nagulat si Apollo nang sagutin niya ang tawag. Ang boss pala nila ito. Nailigpit niyo na ba? Napalunok si Apollo sa tanong mula sa kabilang linya. At nauutal na sumagot. Boss, hindi pa po namin natatapos. Nagulat si Apollo nang biglang sumigaw ito sa kabilang linya. Paano niyo maliligpit uminom kayo. Mga lintik talaga kayo. Mga inutil. Wala ba kayong mga utak? Buhay pa rin hanggang ngayon yung buwisit na pinapaligpit ko. Wag na kayong babalik dito sa opisina ko nang hindi nyo nagagawa ang misyon nyo, paniwadag. Pero boss, sabi niyo po kasi, ngayong gabi pa lang yung misyon, kaya akala namin mamayang gabi pa magaganap yung event. Pero parang mas uminit yata ang ulo ng kanilang boss sa sinabi niya. Ano pinagsasabi mo dyan? Hindi ko sinabi sa inyo na mamayang gabi magaganap ang event. Kanino nyo yan nalaman? Naganap na kagabi. Hinahanap ko kayo at hindi ko kayo mahagilap. Tapos ang idadahilan nyo sa akin? Yang hindi ko naman ginawa? Konti na lang ang pasensya ko sa inyo, Apollo. Konting-konti na lang, sinasabi ko sa inyo. Kapag kayo pumalpak pa sa misyong ito, hinding-hindi ko na kayo tatanggapin sa opisina ko. Matatanggal na kayo sa trabaho niyo mga lintik kayo. Galit na sigaw ng boss nila Apollo sa kabilang linya, saka sila binabaan ng telepono. Nagkatinginan sina Apollo at Joey na parabang parehas ang nasa isip nila. Kung sino nga ba ang nagpadala ng maling impormasyon sa kanila kagabi. May posibilidad na galing sa kabilang agency yon at hindi ako pwedeng magkamali. Saad ni Apollo at nagtagis ang kanyang bagang sa sobrang inis. Sumang-ayon naman si Joey. May posibilidad nga, baka natunugan nila na kumikilos sa tayo. Kaya sila nag-send na ganun sa'yo. Joey, track the location of our target. Ako na ang bahalang tumapos sa buhay na secret agent na babaeng yan. Masyadong pabida. Pati mga trabaho natin apektado. Nang dahil sa ginagawa niyang pantatarantado sa atin, this time babawian natin siya. Papatayin ko siya at kating-kati na akong makilala siya at na magkaharapan kami. Tignan natin kung di siya magmakaawa sa akin sa gagawin ko sa kanya. Apollo, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo,
Hindi yun ordinaryong babae. Hindi siya mahina, katulad ng ibang kalaban mo. Kahit na anong mangyari, dapat handa ka. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka bumalik sa'yo yan at madamay na naman ako. Bakit ba takot na takot ka sa babaeng yan? Ano ba ang kinatatakutan mo sa kanya? Kalat na kalat kasi. Sa lahat ng ahensya, ang ginawa niya sa Riverio Brothers, walang traces. Walang nakita ang mga pulis kung paano namatay ang mga ito. Hindi lang ito marunong sa pag-asinta at pagpatay. May kakaiba sa kanya. Kaya dapat mag-ingat ka kapag siya ang hinarap mo. Ayon sa autopsy, nilason silang tatlo. Ang panganay sa kanila, ang may nakaing pagkain na may lason. Yung pangalawa, ikinamatay niya through accidentally inhaling a poison scent. At yung pangatlo, natagpuan na lang na nangingisay sa sahig. Hindi na rin umabot sa ospital. Ayon sa autopsy, ng bangkay nito, poisonous champagne na ikinamatay ng bunso ng Riverio Brothers. At iisa lang ang hinala namin lahat kung sino ang nasa likod ng pagpatay na yon. At yun ay yung babaeng tinutukoy namin. Noong pumasok ko sa team, namangha kami kasi magaling ka. Tsaka wala na rin kaming balita na gumagala pa ang binansagang The Killer Queen. Dahil umalis na ito ng ahensyang kinabibilangan niya nun. Ngunit simula nang dumating ka, natutuwa kami. Kasi may pantapat na kami sa kanya. Magaling ka, pero hindi ko masabi kung mas magaling ka sa kanya. Hindi ko na kailangan maging maingat. Wala na pala siya sa agency. They are recruiting her again. Hindi nila papayagang makawala ang dating pinakikinabangan nila at alam nilang pinakamagaling sa lahat. Hindi sila papayag na maunahan natin sila sa misyon. Susuyuin at susuyuin nila ang babaeng yon para makuha itong muli. Kaya matinik ang babaeng kaagaw mo sa misyong ito. Inaasahan namin na magtatagumpay ka. Tayo. Kaya sobrang galit si boss kanina. Di ba panalangin ko na sana wag na siyang bumalik para sa atin na to? Imposible ang mangyari yan, Apollo. Ang alam ko, inofera nila ng malaking pera yung babae para tanggapin ulit yung trabaho. Kaya kung kanina kampanteng-kampante ka, baka kapag nakaharap mo siya mataranta ka sa takot. Bakit? Nakakatakot ba yung itsura niya? She's like a rose with a lot of thorns. Maganda pero matinik. Kaya kanyang paglaruan sa loob ng 5 segundo, Apollo. Dati ko na siyang sinusubaybayan sa mga galawan niya. Kaya kanyang paikutin sa sarili mong bitag. Kaya nga siya kinatatakutan ng lahat eh. Kasi kahit na simpleng bagay na gawin niya, pwedeng ikamatay ng target niya. Hindi siya madalas gumamit ng baril at maaari mo siya makasalamuha. Tinatakot mo ba ako, Joey? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa iyo ang katotohanan. Baka malinlang ka rin niya tulad na nangyari sa kapatid kong dati na isang assassin. Nalinlang siya ng babaeng yon. Nasaan siya ngayon? Ayun, nasa libingan. Ikaw, ba't ayaw mo siyang gantihan? Mahina ako para kalabanin siya. Magaling siya sa lahat ng bagay. Kaya kahit may baril ang kalaban niya, napapatay niya pa rin to. Thank you sa mga sinabi mo sa akin, Joey. Ngayon alam ko na kung paano natin siya matatalo at mauunahan sa misyon na gagawin natin. Paano? Sabihin mo naman sa akin. Mamaya bigla tayo mabisto kasi hindi ko alam yung mga ginagawa mong hakbang. Halika, sasabihin ko sa'yo. Ani Apollo at ibinulong ang lahat ng gagawin nila kay Joey. Maghapong pinagplanuhan ng dalawa ang paghahanda para sa misyon nila mamaya. Inabot na sila ng gabi sa paghahanda. At nang matapos na sila, gumayak na sila Apollo para sa pagtugis ng target ngayong gabi. Sumakay sila ng kotse at pumunta na sa mismong venue. Nang makarating sila, nagpaiwan sa sasakyan si Joey at si Apollo lang ang pumasok sa loob ng hotel. Second night ng event ngayon at kailangan magawa na nila ang plano. Nang dahil sa sleeping AirPods na suot ni Apollo, magkakaroon sila ng connection ni Joey. Apollo, naririnig mo ba ako? Yes, I can hear you. Ngayon, nasaan na yung babaeng sinasabi mo? Kapag nakakita ka o nakahalata ka ng babaeng may kakaibang pananamit at ang mga galawan niya ay kakaiba, paniguradong siya na yun. Kapag mag-aara ba? Hindi eh. Kakaiba siya manamit. Kumpara sa ibang babae, kakaiba rin ang kilos niya. Mag-obserba ka lang. Baka nandyan na siya sa tabi mo, hindi mo lang alam.
Sige, this is noted. Pero huwag kang magpapahalata na may nalalaman ka patungkol sa kanya, kundi malalagot ka. Noted, Joey. Update kita kapag nagawa ko na yung unang hakbang natin, bago tayo mag-focus sa main target. Nagpatuloy sa misyon ang dalawa. Naging maingat si Apollo sa kanyang paggalaw sa loob ng venue, hanggang sa lapitan siya ng isang babaeng napakaganda at umakto itong inaakit si Apollo. Tinitigan lang ito ng lalaki. Habang tumatagal, nakaramdam siya ng kakaiba. Makinis ang balat ng babae. At naramdaman niya na lang ang labi nito sa labi niya. Hinahalikan siya nito. At sa unang halik pa lang, tila nawala na siya sa katinuan. Hanggang sa hindi na nga makontrol pa ni Apollo ang nangyari. Sumama pa ito sa dalaga. Dinala siya nito sa isang kwarto sa hotel na yon. At doon nga nangyari ang hindi inaasahang mangyari. Dahil nung gabing yon, may naganap sa pagitan nila. At kasabay kasi na nangyari sa kanila ng babae, ang pagkasira ng tracking system ni Joey. Nagising na lang si Apollo na walang saplot, makalipas ang 15 minutos na pagkakatulog niya. Wala na rin ang babaeng una niyang natikman. Matutuwa na sana siya dahil nakaranas siya ng kakaiba sa buong buhay niya. Nang bigla niyang maalala ang misyon. Dali-dali siyang nagbihis at tinungo ang hall ng hotel. Nakita niyang nasa maliit na stage ang target. Nakapikit ito nakasandal sa upuan. Napangisi na lamang si Apollo. Sa sobrang kalasingan sa harapan ng stage umidlip, pagkakataon ko na ito. Para maligpit ko siya ng tuluyan. Aniya, sabay lakad. Nang makalabas na siya, patakbo niyang hinanap ang sasakyan niya na dala nila Joey. Nadatnan niya nag-aayos ng laptop ang lalaki at mukhang stress na stress ito. Kaya muling napangisi si Apollo bago niya ito iwan at pumwesto na sa spot kung saan niya patatamaan ang target. Nang makahanap na si Apollo ng tamang pwesto, kanya namang tinansya ang bawat pagbukas ng pinto ng hotel. Sa huling pumasok sa venue, saktong-sakto, sa pagpasok ng bisitang yon, saka naman siya nagpapatok ng sniper rifle. Wala namang nakapansin dahil may silencer ito. At na magawa nila ang misyon nila, agad silang umalis. Masaya nilang iniwan ang venue na ngayon, nagkakagulo na. Nice one, Apollo. Ang galing mo. Pagbati ni Joey sa kanya, habang tuwang-tuwa silang dalawa, napapunta na ngayon sa opisina ng kanilang boss para ibalita ang nangyari. Ngumisi lang si Apollo kay Joey. Sabi ko sa'yo wala namang papalag dyan. Tsaka walang palag yung babaeng kinatatakutan yung lahat sa akin. Mas magaling pa rin ako at mas madiskarte. Simula ngayon, hindi nyo na siya katatakutan pa. Kasi ako naman talaga ang totoong katakot-takot. Malaking kawalan niya ito, sakali mang nandun siya. Hindi niya napagtagumpayan ang misyon niyang ito. Mahina lang naman pala siya. Naputo lang sinasabi ni Apollo nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Laking gulat niya nang mabasa ang nakalagay sa text na natanggap niya na nagmula sa numero na hindi naman nakasave sa kanyang cellphone. Dear gentleman with black suit, I just want to congratulate you because you tortured Mr. Tan even though he's already dead. Double kill pala ang trip mo. For your information, I'm the one who made him sleep for good. Kaya wag mo siguruhin ikaw nanalo sa gabing ito. At saka salamat din pala sa isang masarap na gabing pagsasalo. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako nagsisisi sa ginawa natin. Yan lang naman. Thank you sa pagtutorture sa target natin. Lubos na nagpapasalamat, the Killer Queen. Mahinang basa ni Apollo na nakalagay sa text na kanyang natanggap. Nang dahil sa natanggap na mensahe, napahinto sa isang tabi ang sasakyan la Apollo. Sa labis na gulat, napatulala na lamang siya. Ito namang si Joey, nagtatakang nakatitig pa rin kay Apollo. Nagulat na lamang siya nang biglang sabihin ni Apollo ang mga salitang yon. Siya at yung babaeng humalik sa akin kanina, iisa? Naguguluhan namang napatingin si Joey sa kanya. Ha? Ano iisa? Sino humalik? Sino babaeng tinutukoy mo?
Hindi naman kita maintindihan eh. Kahit na kinakausap ni Joey si Apollo, hindi pa rin sumasagot ang lalaki. Kaya niyugyug ni Joey ang balikat nito at napakurap-kurap na lang si Apollo. Oh, okay ka na ba? Ay, mali yung tanong ko. Okay ka pa ba, Apollo? Dahil kung hindi natatawag na ako ng nurse sa mental hospital at nang madala ka na doon. Napipi ka na ba? Hindi ka na makapagsalita eh. Tumahimik ka nga, Joey. Oo, okay ako. Thank you sa malakas sa pagyugyog. Naalog pati utak ko. Tignan mo to, siya pa yung galit. Kuya Apollo, may sinasabi kang babae. Ano yon? Tsaka may hinalikan ka babae? Sino naman yun? Wala. Sige na, mamaya na tayo mag-uusap. Pumunta na muna tayo sa opisina ni boss. Na makauwi na tayo. Uwing-uwi na ako. Since tapos naman na rin yung mission natin, siguro oras na para lumabas muna ako ng bansa. Ano? Aalis ka ng Pilipinas? Magbubuk muna ako ng flight. Pupunta akong ibang bansa para makalimot. Bakit naman ganun, pre? Huwag mo naman akong iwan. Bakit ba? Hayaan mo ako, kailangan ko to. At nag-usap pa sila. Nagtalo pa ng ilang sandali. Pagkatapos, pumayag na lamang si Apollo sa hinihiling ni Joey na mag-inom sila. Kahit na alam ni Apollo na hindi sila nakapatay sa target, nag-celebrate pa rin sila ni Joey. Biglang nakaramdam ng kaba si Apollo. Alam niya na kapag nalaman ng kanilang boss na ang tunay na nagtagumpay sa misyon ay hindi siya, paniguradong mawawala ng trabaho si Joey. Nang matapos ang misyon, naging sunod-sunod ng misyong kinaharap ng tambalang Apollo at Joey. At nakaipon ng milyon si Apollo dahil sa pagiging matagumpay niya bilang isang secret agent. Pero kahit na ganon, lagi pa ring sumasagis sa utak niya ang nangyari sa kanila ng Killer Queen na naka one night stand niya sa event na yon. Lumipas pa ang 5 buwan na pamamalagi ni Apollo sa agency na kinabibilangan niya ngayon. Ang tahimik na buhay na bulabog ng isang balita kinaumagahan na siyang ikinagulat niya ng husto. Buntis ang tinaguriang The Killer Queen at si Apollo ang tinuturong ama ng dinadala ng nasabing nabuntis niya. Nang dahil doon, sumagi ulit sa isip niya ang babaeng naka one night stand. Naks, tatay ka na, Apollo. Naiinis na nilingon ni Apollo si Joey. Pwede ba? Hindi ko naman sigurado kung akin talaga yung anak ng babaeng yun eh. Hindi pa nagsisinungaling ang tinaguri ang Killer Queen, Apollo. Hindi nun sasabihin na ikaw ang ama na dinadala niya kung di naman yung totoo. Pero teka, paano nangyari nagkaanak kayo? Yun, never pa naman kayo nagkita ng personal. Napabuntong hininga na lamang si Apollo. May kutob ako na siya naka one night stand ko nung ginawa natin ang misyon ng makakalaban ko. Siya dapat yung una kong napatay. Pero yun, nangyari. Nagkagulo na. At may nag-text din sa akin ng gabing yun. At paniguradong siya yun. Dahil siya lang naman ang ginalaw ko. So may nangyari nga talaga sa inyo. Eh anong balak mong gawin yan? Mga anak ko, yung nasa sinapupunan niya, yun ang sabi niya. Malamang, magpapakatatay ako kung totoo man yun. Eh balita ko pa nga kambal daw yung magiging anak niyo eh. Balita ko rin na matapos malaman ng agency niya yung pagbubuntis niya sa kambal niyo, pinaalis na siya ng tuluyan. Pero sure ka ba na mga bata lang ang dahilan? I know. It's because of me kaya nawalan siya ng trabaho. Diba? Mas okay yata yung ganun, Apollo. Sa wakas, wala na tayo inaalala makakapigil pa sa misyon natin. Wala na tayong kaagaw kasi buntis na siya. Wala siyang pangsuporta sa mga bata. Lalo na't wala siyang trabaho ngayon. Mahihirapan siya palakihin ng mga bata kung ganun. Oy, bakit mukhang concerned ka ngayon sa babaeng minsan mong kinamuhian? Concerned ako kasi kung totoo na ako ang tatay na anak niya, kawawa yung mga anak ko. Eh anong plano mo? Wala akong choice. Kapag nakapag-usap na kami, mag-o-offer ako sa kanya. Papakasalan ko siya. Kasal? Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo, Apollo? Oo. Ano ba tingin mo sa akin, tanga? Anong gusto mong piliin ko? Mamatay ako. Lalo na't kilalang walang inuurungan ng ina ng mga batang yun. Sa bagay, may point ka rin naman. O sige, susuportahan na lang kita sa mga desisyon mo sa buhay. Salamat, Joey. O siya,
Pakitulungan nga ako malaman ng lokasyon ng babaeng yun at ng mga anak ko para mapuntahan ko na sila. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka na dyan. Hahanapin ko lang saglit. Thank you, Joey. Maaasahan ka talaga. Sandali. Alam ba to ni boss? Hindi ko pa nga nasasabi eh. Natatakot din ako. For sure namang hindi magagalit yun. Saka lang naman nagagalit yun kapag pumapalpak tayo eh. Sige, sasabihin ko sa kanya at magpapaliwanag ako. Paano nga pala yun? Papakasalan mo siya kahit di mo siya mahal? Ewan ko ba? Basta na may nangyari sa amin. Hinahanap ko yung paraan ng paghalik niya, haplos niya. Pati yung ganda niya sa malapitan. Gusto ko ulit yun makita. Big mong sabihin nakita mo pala siya that night. Yes. Wala rin akong idea kung paano niya ako nahatak papunta hotel room nung gabing yun. Akala ko ba siga ka? Akala ko ba hindi ka titiklop dun kay Killer Queen? Iba nun, Joey. Dati wala akong pakaalam sa kanya. Pero ngayong magiging ama na ako. Ibang usapan na yun. Kahit pagbali-balik na rin mo ang mundo, yung kambal na yun na nasa sinapupunan niya, anak namin yun. At siya ang ina na magiging anak namin. Wala akong choice kundi tanggapin kung sino at ano ang ina ng mga bata. Ayoko lumaki ang mga anak ko na hindi ko napaparanas sa kanila ang kalinga na dapat nilang maranasan. Oo, mataas ang tingin ko sa sarili ko. Pero hindi ibig sabihin nun tatalikuran ko ang pagiging ama ko sa mga anak namin. Ayoko mamulat ang mga bata na hindi kami magkasundo ng kanilang ina. Ayokong isipin nila na hindi kasal ang kanilang mga magulang at may posibilidad na pwede ko silang iwan. Matutuwa pa ako kasi ang totoo niya napakaganda na mapapangasawa ko kung papayag siyang pakasalan ako. Oo na, mas maangas at mas magaling siya sa akin. Pero nang dahil sa kanya, hindi nalaman nila boss na hindi talaga tayo nakapatay sa target natin nung gabing yan. Bago ko pa pala mabaril yung target, patay na yon. Kaya hindi talaga tayo nagtagumpay sa misyong yon. Pero nang dahil sa pagiging tahimik ng Killer Queen na yon, walang nalaman si boss. Alam niya na tayo ang una nakapagpaligpit sa buhay ng target natin. Huwag ka na lang maingay. Kung gusto mong makapagtrabaho ka pa rin sa agency. At nang magtanong pa si Joey, ikinwento niya ang lahat ng nangyari. Yung totoong nangyari. At nang matapos ang kanilang usapan, agad hinanap ni Joey ang lokasyon ng Killer Queen. Pagkatapos niyang mahanap ito, agad niyang ibinigay kay Apollo ang lokasyon na agad namang pinuntahan ni Apollo. May kalayuan ito kaya inabot siya ng ilang oras sa biyahe nang makarating sa kinaroroonan ng babae. Pagdating ni Apollo sa baryong tinitirahan nito, tinawagan niya ang numero na nag-text sa kanya noon. Hello, nasan ka? Sumagot ang nasa kabilang linya. Alam mo na pala, akala ko nga hindi mo pananagutan to nangyari. I can see you. Nandito ako sa terrace ng bahay ng tito ko. Anong kulay ng bahay? White. White din ang tarangkahan. Ang angas mo pala kung magsalita. Paki mo ba? Alam ko nga ako ang pinunta mo dito. Ano, tutuloy ka pa ba? Malamang. Anak ko yung mga nasa sinapupunan mo. O ano pang hinihintay-hintay mo dyan? Pumunta ka na rito at na magpakilala ka na sa tito ko. Malalagot ka nang dahil sa ginawa mo. Anong ginawa ko? Ginawa natin yun. Ikaw ang nauna. Pero mas ginusto mo, tama. Bakit? Ginusto mo rin naman ah. Inakit lang kita para ako magtagumpay sa misyon. Pero anong ginawa mo? Tinuloy mo pa rin. Pumayag ka. Ikukulong lang sana kita. Pero baka tumahol-tahol ka sa kwartong yun at baka magtaka lahat ng tao na naroon ka at sumisigaw. Kawawa ka naman. Kaya kahit ayokong ibigay sa'yo ang first kiss ko, wala akong choice. So ano? Masarap pa. What? Ginamit mo lang ako? And yes, why not? Balita ko, magaling ka ngang bumaril eh. Pero tama nga sila, kaso, ibang putok naman yung ginawa mo. Look at me now. I'm pregnant. So what's your plan? Kakasal tayo. And, ano pa, bukod sa ikakasal ka sa akin? Breaking your rules? You broke it already. May magiging anak ka na nga sa akin eh. By the way, ikaw na mag-asikaso sa kasal na yan. Alam ko magagalit ang mga magulang ko kapag nalaman nilang
Magkakaapo na sila nang hindi ka kasal sa akin. I know you. Anak ka ng kaibigan ko. At yung tatay mo, malapit kong kaibigan. What? Paano nangyari magkakilala kayo? I don't even know you at all. My family owns 2 companies. My dad is your father's best friend. Hindi ba niya alam na katulad ko ang anak niya? Be proud, Apollo Alcazar. I'm going to marry you. To save your name from negative thoughts of other people. Pero pwede rin naman nating tutuhanin, di ba? In your dreams. Basta, itutuloy ko to. Bahala ka. Halika na dito, ang dami mo pang sinasabi. Nang matapos ang usapan ni Apollo at ng babaeng si Giselle, nagtungo na si Apollo sa kung saan ito ngayon. Bungad na bungad pa lang, kitang-kita niya na ang kagandahan ni Giselle. Hi, Killer Queen. Giselle. Just call me Giselle. Pasok ka, may pag-uusapan tayo. Sa simpleng interaksyon na yon, nakaramdam ng kaba si Apollo at unang beses na makaramdam siya ng ganito. Ngayon naintindihan niya na ang sinasabi at inihahabilin sa kanya ni Joey palagi. Nakakakaba pala talaga kapag kaharap na. Ang dati akala niya isang kasinungalingan lang. Nang makapasok na si Apollo sa bahay ng tiyuhin ni Giselle, agad siyang nakita ni George. Kaya dali-dali itong lumapit kay Apollo. Giselle, ito na ba yung nakabuntis sa'yo? Tumango si Giselle. Huwag niya siyang sasaktan, may pag-uusapan lang kami. Ang tito ni Giselle, nilampasan na lang si Apollo at lumabas na ng bahay. Sinundan lang ito ng tingin ni Apollo hanggang sa maglaho na ito sa paningin niya. Apollo, look at me. Ha? Oh, ba't parang nakakita ka ng multo ngayon? Ba't namumutla ka? Ewan ko. Bigla ako nakaramdam ng kaba nung nakaharap na kita eh. Why? Di naman kita papatayin ah. Unless tatarantaduhin mo ako. Chill ka lang, okay? Hindi naman ako pumunta dito para manggulo. Gusto lang kita makita at makamusta. Pati ang magiging anak natin. O ba't parang ang sweet mo ngayon? Kailan lang nung nabalitaan kong nagyayabang ka sa mga kasama mo? Kung tatanungin mo kung paano ko nalaman, narinig kayo na isa sa mga katrabaho ko sa ahensya at nakarating sa akin yon. Nasaan ang angas mo? Dati yun. Pero iba na ngayon, Giselle, magkakaanak na tayo. Ayoko na maging kaaway na lang ang tingin mo sa akin. Makikita ng mga bata yan. At baka ano pa isipin nila kapag lumaki na sila. Alam mo bang ikaw ang dahilan kung ba't tinanggal ako sa ahensya na pinasukan ko? Yes, and I'm sorry for that. Thank you. Thank you for saving me from that hell. Talagang thankful ka pa na natanggal ka sa trabaho mo? Matagal ko nang gustong kumawala sa ahensya na yun. Dahil gusto ko na ng tahimik na buhay. Kaya nga umuwi ako dito pansamantala kila tito. Para mamuhay ng tahimik at payapa. Pero nasundan pa rin nila ako. Ayaw ko naman gawin yung mga marunuming misyon na yun eh. Napipilitan lang ako nang dahil sa laki na kaya nilang ibigay sa akin na pera. Ikaw ba? Mas pinili mo rin bang maging gaya ko? Nagtatrabaho ako. Pero hindi ako pumapatay ng dahil lang sa pera. Tama nga si Joey, mas malala ka. Di ka ba nakukonsensya? Binabastos ako ng ilan. Hindi naman ako papatay kundi ako binabastos eh. Pero dahil makukulit ang gaya niyong mga lalaki, wala kayong magagawa. Never ako makukonsensya kung mali ang ginagawa nila sa kapwa nila. Ibang-iba ka nga sa amin. Ibang klase ka, how could you do that? Some of your victims are innocent. Bakit? Kapag sinampal ka ba, kahit na matino kang kausap, hindi ka nalang iimik o gagawa ng bagay na masasaktan din sila tulad ng ginawa nila sa'yo? May simple lang akong kinukuha, nagmamatigas sila. Iniinsulto nila ako. Nasaktan ako. Pisikal, hindi lang emosyonal. Tapos tatawanan nila ako pagkatapos. Tama ba yun? Di ba? Tama naman ako. Tama yung ginawa ko. They're excuses dahil babae ako. Ang tingin nila sa akin mahina lang. Ikaw ba? Na-experience mo ba yung mga ganung bagay na nasabi ko? Sa ngayon hindi pa. Pero hindi malayo na maranasan ko rin. Gaano ka na ba katagal bilang isang secret agent? 3 years. Pero sa'yo,
Alam ko ang desisyon ko. Alam ko mas magaling ka sa akin, pero sigurado akong pakakasalan kita. At sisikapin ko mabuting ama sa magiging anak natin. Ang corny mo. Itigil mo na yan. Maangas ka nga pala. Pero wala yung angas mo kung buntis ka naman. Tatahimik ka ba? O gagawa ko ng paraan para manahimik ka? At paano mo naman gagawin yon? Gusto mo bariling ko yung lalamunan mo? Ito na, titigil na ako. Ang dali mo naman magalit, binibiro lang kita. Misis ko. Mapang-asar na sabi ng lalaki. Anong sabi mo? Huwag mo akong tatarantaduhin ha. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Baka mabura kita sa mundo. Gusto mo yun? Magiging asawa mo na nga ako pero ang angas-angas mo pa rin hanggang ngayon. Pero kahit ganun, alam mo ba ang ganda mo pa rin? Huwag mo akong binobola. So anong plano mo? Kailan ang kasal? Wow, hindi naman halatang atat na atat ka, no? Ang tagal kasi. Bakit? Gusto mo na ba maging magkaapelido tayo? Naningkit ang mga mata ng babae sa sinabi niya. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Umuwi ka na nga. Dito muna ako, misis ko. Gusto pa kita makita eh. Nilalandi mo ba ako? Kung nilalandi mo ko, tigil-tigilan mo ako ha. Sinisigurado ko lang na sa akin ka maglilihi para maging kamukha ko yung kambal natin. At kahit sa'yo ako maglihi, paano mo naman nasisiguro? Eh ako yung kinaiinisan mo eh, at pinaglilihian mo. Sabi kasi ng mami ko, kapag laging galit sa'yo ang isang buntis at naiinis sa'yo, pinaglilihian ka daw. At magiging kamukha mo o kahawig yung magiging anak niya. Ah, okay. Kaya ba iniinis mo ako ngayon? Oo, para kamukha ko sila. Di ka na ba uuwi? Bakit? Pinapauwi mo na ako? Bahala ka, mamimiss mo ako. Kapal na mukha mo. Hinding-hindi kita mamimiss, never. Huwag mo nga ako maganyan-ganyan. Baka masundan agad yung kambal natin. Anong sabi mo? Wala, joke lang yun. Baka bigla mo akong barilin eh. At kung ano-ano pang pang-aasar ang sinabi niya sa babae. Kaya inis na inis naman ito sa kanya. Ang kapal ng mukha mo. Huwag mo ngang tawaging tito yung tito ko. Ba't ba inis na inis ka sa akin, ha? Eh gusto ko lang naman magkasama tayo eh. Gusto ko mapalapit sa pamilya mo. Kaya tinatawag kong tito si Tito George. Dahil sa pagka-bad trip na itsura ni Giselle, tinawanan na lamang siya ni Apollo. Mataray talaga ang babae at hindi ito nagpapatalo. Palaban na palaban ito. Lalo na't naglilihi ito ngayon. Tumagal na naging ganoon ang turingan ng dalawa. Kung minsan ay para silang aso at pusa. Buti na lang mahaba ang pasensya ni Apollo kay Giselle at natitiis nito ang katarayan at kasungitan ng ina na magiging anak niya. Kahit na nasusungitan siya ni Giselle, napapangiti na lamang siya. Hindi niya lubos sa kalain na ang dating minamaliit niya ngayon mapapangasawa niya pa at magkakaroon pa sila ng anak. Makalipas ang 1 taon, ikinasal na rin sa wakas si Apollo at Giselle. Sa wakas na palambot ni Apollo, ang matigas na puso ng babae. Ayaw na ayaw kasi nito sa kanya sa pagiging mayabang niya. Ngayon, nasa sala sila ng bahay nila. At oo, nagpagawa sila ng panibagong bahay sa tapat ng bahay ng tito ni Giselle. Mahal, kain na tayo. Pinagluto kita ng masarap na sinigang na manok. Sinigang na manok? Meron ba nun? Oo naman. Yun ang forte ko. Tikman mo. Baka makalimutan mo pangalan mo. Ang dami mong kalokohan, no? Okay lang naman kang loko-loko. Huwag lang manloloko. Tsaka never ko namang gagawin sa'yo yun. Alam ko naman kasing silosa ka. At alam ko mabubura agad ako sa mundo. At itong alaga ko kapag nagloko ako. Dami mong alam. Halika na nga at nang matikman ko yung sinasabi mong forte mo. Pag ito hindi masarap ha. Teka, nasan yung kambal? Nasa sala naglalaro. Kararating lang ni Alvin. Kaya nakiusap akong bantayan niya muna. Nang makakain ka. Napangiti naman si Giselle sa sinabi ni Apollo. Sa itsura ng lalaki talagang mukhang mahal na mahal siya nito. Kahit na lagi niya itong sinusungitan at inaaway. Siya nga pala,
Totoo na ba yung desisyon mo na aalis ka na sa pagiging agent mo? Sayang naman yun. Malulungkot ka. Siguradong mamimiss mo yung trabaho mo, Apollo. Umalis ako kasi gusto ko kayong pagsilbihan mag-ina. Mas importante kayo kaysa sa trabaho ko. Tsaka may kumpanya naman ng mga magulang ko. Doon na lang muna ako magtatrabaho. Isa pa, binili niya rin yung sa akin at huwag ko daw pababayaan. Hindi mas maganda kung sa inyo ang focus ko at doon sa trabaho ko sa kumpanya. Parang ikaw din kasi magalit si daddy eh. Kapag pinabayaan ko yung kumpanya, magiging dragon yun sa akin. Siya nga pala, kamusta na sila sa Switzerland? Okay lang ba sila? They're okay. Ikaw nga inaalala nila eh. Nangangamba raw sila na baka masundan agad yung kambal. Kahit na maliliit pa ang mga ito. Sabi ko naman di ko gagawin yun. Magpo-focus muna ako sa kanila at sa'yo. Alam mo, mahal, yan ang gusto ko sa'yo eh. Yan din ang nagustuhan ko sa'yo dati. Yung klase ng pag-iisip na ganyan. Kaya ako na-fall. Akala ko talaga sobrang red flag mo dati. Ayoko kasi sa mga red flag eh. Nakakasawa yung ugali. At galing pa talaga sa'yo ah. O bakit? Ako ba? Pure red flag? Hindi mo ba alam? Nakakatakot kang mahalin. Kasi baka mamatay na lang ako kinabukasan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, kumain na sila at walang naging kibuan. Si Giselle naman sarap na sarap sa nilutong pagkain ni Apollo. Hindi niya inasahang magugustuhan niya yon. At nang matapos na silang kumain, nagtungo na sila sa kanilang kambal. Maya-maya, si Apollo ay gumayak na papuntang opisina. Kahit na parang aso't pusa ang dalawa, nagkaayos pa rin sila at naglalambingan kapag may oras. Hindi naman kasi lahat na mag-asawa laging magkasundo. Meron at meron talaga na ang love language ay mag-asaran. Parang sina Apollo at Giselle. Pero hanggang ngayon, sila pa ring dalawa at nangako na kahit anong mangyari, hinding-hindi sila maghihiwalay. The end.